Ito yung disadvantage na semento yung ginamit nyo. No? Pati butas nagka-semento. Good morning guys and welcome back sa channel natin. Meron tayo dito water closet. Ang problem nito is merong plug or merong bala. Ayan, makita ko sa inyo. Ayan, pag nag-plug, yun, hindi agad nababa yung tubig niya. Ayan, yan lang. Ibig sabihin yan, meron niyang bara. Hindi natin alam kung ano yung nakabara. Kaso ang problem, ito, nakasemento siya. Kaya talagang natin, gagamitin natin ng chisel or babakbakin natin to. Kaso pagka ganyan, may posibilidad na mabasag to, pero hindi naman 100%. Pwede natin mabuo siya or matanggal natin ng buo, pero may posibilidad din na mabasag. Kaya pagka kakabit yung water closet, huwag nyo na isisemento na ganito. Hindi na advisable yun. At pag nagkakabit tayo water closet, naka-ano siya, naka-planch lang, tapos naka-screw. Yun. So ngayon, sisilsinin ko na muna to. Pakita ko sa inyo kung anong naging problem nito. Yan, pag i-chisel nyo yan guys, ano lang, paikutan nyo yan lahat. Hindi nyo isang part lang, kailangan papaikutan nyo yan. Yun, kasi pag isang part lang, malaki talaga ang posibilidad na mabasag yan. Kaya, tayo dadahan, ayan, papaikutan nyo. Hanggang sa yung paulit-ulit lang hanggang sa maramdaman nyo kakalas na lang siya or bibitaw na lang basta yung toilet bowl sa flooring or sa semento. So ayan, halos maubos na yung semento. Okay na yan. Pag ramdam yung nauga na, dandahanin nyo na iangat kasi kalas na yan. Pero nyo paparsin kasi may ring yan doon sa yung butas, baka yun naman yung nakakapit sa semento. Pwedeng matipak yung bowl. Yun nakaangat. Angat lang natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung butas ng PVC. Hindi naman kasi sa PVC kalimitan nagbabara kapag ganito. Yun. Ayan open yung PVC. Walang mga clog. Ano yan? Naando sa ring ng water closet yung bara niyan. Ito, iaangat natin yung water closet. Makita natin kung anong nakabara sa kanya. Kalimitan sa ganito, tissue or mga sabon, pero tingnan natin, hindi pa tayo sigurado. Yun, salo ang butas. May gumamit siya ng nung planch, pero salo ang butas yun, nakabara yung planch, yung wax. Yan, salo ang butas dun sa kaya pag gano'n ng tissue, ayan, yun nangyari, nabara. Ibig sabihin nun, yung abang ng PVC pipe dito, yun, sala dito, hindi tumama sa butas ng water closet, kaya yan, yun, malayo yung butas niya. Ito yung disadvantage na semento yung ginamit nyo, pati butas nagka-semento, semento yun kaya hindi pa nagagamit ito. Unang buhos pa lang, siguro nung in-install to, hindi nila tinesting, basta nantay nilang tubig sa semento. So yun, sa mismong butas, puro semento. Ayan, natanggal ko na lahat ng semento niya. Pagbabalik ko dito, silat na rin gagamitin natin, tapos dito, screw ko na lang siya. Bumili na rin pala ako ng bagong toilet flange, yung floor flange. Saka yung bracket, bumili na rin ako. Yan, kasi ito, bracket ito, yung water closet natin. Then, silicone, bumili na rin ako yung sanitary silicone para pwede dito, hindi siya mag-build up ng mold or ito, pakita ko. Yan, lalagyan natin silicone yung yan para hindi pasukan ng tubig, mag-build up ng mold or yung mga saan yung ipis, bahayan siya, ipis, mga bulate, ganun. Yan, lalagyan natin sealant yan. Ito yung bracket niya, yan. Ito kasi, screw lang dito, yan. Then, ito, di nakakapit yan. I-screw dito, tapos dito. Yan, tapos nalagyan ko na rin yung flange niya. Tapos nalagyan ko ito ng sealant. Pero bago yan, linisin ko muna yan bago ko lagyan ng sealant para maganda yung kapit ng sealant. Yun, ikabit ko na. Yun, screw na rin ako. Nalagyan ko na rin siya ng sealant, guys. Yun.
Ang kagandahan pati pagkagantong sealant lang, tapos may flange, pwede nyo na siyang gamitin. Ito niya, pang-plus natin. Hindi pa siya nakapag-ipa ng tubig. Pero open yung gate valve niya, angle valve. Then, try natin i-fake plus. Pwede nyo gamitin, pwede nyo rin siyang tuunan. Then, compared sa sinemento na ganda yung flash kung mapapansin nyo. Yun, unlike doon sa sinemento na hindi nyo pa siya pwedeng magamit agad.